Maine Mendoza, Flinex ng ABS-CBN. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw ng Lunes, February 17. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya. Maraming salamat po sa inyo. So bago natin simulan mga kaparokya, gusto ko lang pong i-congratulate ang best friend at kababata ko na si Yurick Florino o mas kilala sa lugar namin dito sa Quezon City na Bamba. Dahil nakapasok po sila sa finals ng UNTV Cup from the Ombudsman Graph Buster. So congratulate sa Ombudsman for their first ever finals appearance sa UNTV Cup. So, our first topic for today mga kaparokya ay ang pagbati natin ng maligayang kaarawan sa It's Showtime host na si Miss Ann Cortez. Kahit hindi siya present sa It's Showtime kanina mga kaparokya ay malugod na binati pa din siya ng mga kasama sa trabaho. Siya po ay nagdiriwang ng ika-39 na taon pero mukhang batang-bata pa din po ang Diyosa ng madlang people noon time. So hopefully ay makabalik na siya sigaw ng mga madlang people noon time fans. Iba din kasi ang presensyang ibinibigay ni Miss Ann sa It's Showtime. Muli, happy birthday Miss Ann Cortez. Samantala, congratulate po natin ang mag-asawang Tito Soto at Miss Helen Gamboa Soto for their renewal of vows. They are celebrating their 50th year wedding anniversary mga kaparokya. Grabe, ilan lang sa mag-asawa ang tumatagal ng ganyang samahan pero pinatunayan ng mag-asawang Tito at Helen na walang imposible kung tunay kayong nagmamahalan. Though, there is no perfect relationship and togetherness pero sobrang nakakabilib ang tumagal ng mahigit 50 years. So basahin natin ang message nila sa isa't isa mga kaparokya. From Tito Soto, 50 years ago, I promised you before God inside this same holy place that I will love you forever and I'm fulfilling that promise. I thank the Lord our God for allowing us to wed in that faithful night. I thank God for giving me you. I thank God for giving us so many blessings, our children, our grandchildren, and countless other blessings. And finally, I thank you for loving me. I love you forever. At mula naman po kay Miss Helen Gamboa Soto, sweetheart, salamat sa pag-alaga mo sa akin, sa pagtiyaga mo kahit nung nililigawan mo pa ako. Salamat sa pagbibigay ng napakagandang buhay para sa akin at sa ating pamilya. Salamat sa pagbibigay ng pagmamahal na walang katulad na hindi ko mararanasan kung hindi ko nilakasan ang loob ko na mag-over the backod 50 years ago. So ang lambing pa din po nila sa isa't isa mga kaparokya. Tila malambing talaga na asawa si Tito Soto. At napatunayan din po natin yung mga kaparokya nang magpadala po siya ng flowers sa kasama niya sa trabaho nitong nagdaang Valentine's. Kumbaga, hindi matatawaran ang ganyang pagmamahalan which is ilan lang ang makakagawa niyan mga kaparokya at isa na sila doon. Kaya they are blessed by God dahil pinatunayan nila ang pangako nila sa isa't isa for 50 years or more than 50 years and beyond. Kung di ako nagkakamali mga kaparokya, they have been together for more than 50 years. 56 years of being married in a civil and after a couple of years, they got a church wedding. Sabi nga nila mga kaparokya, nagtanan sila at nagpakasal sa Batangas, then nagpakasal uli nang maging okay na sila sa pamilya ni Miss Helen Gamboa Soto sa simbahan. Talagang itinakda sila ng may kapal. Tito Soto is one of the successful TV personalities sa bansa. Musician, producer, composer, host, artist, and politician. 50 years of getting married is not a joke mga kaparokya. Bihira lang po ang makaabot ng ganyang katagal. Kaya sobrang nakakabilib ang samahan ng mag-asawang Helen Gamboa Soto at Tito Soto. Kaya hashtag Tito Soto, hashtag Tito Soto ko, #1 sa balota ko. Samantala dating host muling tumapak sa entablado ng It's Showtime. Yes, what you heard is right mga kaparokya. Muli na namang nasilayan ang dating It's Showtime host na si Billy Crawford as guest singer sa Hide and Sing. And syempre hindi mawawala ang iconic dance duo nila
ni Vong Navarro na true na nagpatili at nagpakilig sa Studio Live. It was nice to be back nga ayon sa mga host nito, kaya masaya na muling nag-reunion ang dating magkakasama. Sayang at wala si Ann Curtis. Sana na kumpleto sila kahit papaano. Samantala, ABS-CBN mga kaparokya ay flinex ang Itbulaga host na si Maine Mendoza. Yun nga mga kaparokya, last week ay nag-represent nga po ang Itbulaga host na si Maine Mendoza for Signal TV sa isang international event sa Bangkok, Thailand para sa red carpet nga po ng White Lotus Premiere Season 3. At nag-viral ang comedian actress host di dahil napasama siya sa isang event, kundi nakasama niya din sa iisang litrato ang Thailand superstar na si Bright Vachinawit. So, sa nilabas na write-ups ng ABS-CBN, makikita dito na hindi daw pinalagpas ng Itbulaga host ang pagkakataon na makasama sa picture ang Thai superstar. Well, mga kaparokya, minsan lang naman yung ganyang chances or opportunity, kaya gawin mo na. Very humble person naman po si Maine Mendoza. Kahit sikat siya, ay fun pa din ang touring niya sa sarili niya. Ito yung tipo ng tao or babae na kahit sikat na ay nananatiling nakatapak ang paa sa sahig. May paninindigan at hindi nang iiwan. Tulad nga po nang hindi niya pag-iwan sa Tito Vic and Joey nang mawala po ito sa Tape Incorporated at sumama nga po sa TVJ para sa noontime show ng TV5. Isang karangalan mga kaparokya kay Maine Mendoza ang makasama sa litrato ang isa ding sikat na international artist tulad ni Bright. Kaya she grabbed that opportunity para makasama nga po sa litrato. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo dahil maulan. Thank you and God bless.